Good news mga kapatid, may paparating na mga bagong kagamitan at assets ngayon ng PCG. Ibig sabihin yan, tuloy ang modernisasyon. No, sabi nga ganun dito sa title mga kapatid, sa balita, tuloy ang modernisasyon ng PCG sa harap ng mga hamon sa pagbabantay sa West Philippine Sea mga kapatid. Hindi natin kasi dapat talaga isuko yan. Kahit na gaano kahigante o kahit na gaano ka makapangyarihan ng mga bansang umuusig sa atin mga tol, hindi natin papayagan na mawala sa atin itong soberanya natin. Dahil hindi lang para sa atin yan, no? Kundi para pa sa mga susunod na henerasyon. Diba? Sila ang magmamana niyan mga kapatid. Kaya etong ginagawa ni PBBM, legacy niya to eh. Etong ginagawa ng administrasyon mga to, legacy nila to. Kung ano ang sasabihin ng hinaharap, etong administrasyon na to, pinabayaan ng West Philippine Sea kaya wala tayong nakapapakinabangan ngayon. O kaya etong administrasyon na to, eto ang nangunang ipaglaban ng West Philippine Sea. Tulad ni Pinoy mga kapatid, sa kabila ng hindi magandang record niya, diba, at karamihan ng kapalpakan niya sa kanyang pagiging presidente mga tol, meron pa rin siyang mga legasiya na maipagmamalaki niya sa ngayon. Halimbawa, sa kanya nagsimula yung West Philippine Sea, yung pagtawag nating WPS o West Philippine Sea dito sa bahaging to ng karagatan, sa kanya nagsimula yan. No? Legacy niya yan mga tol. Sa kanya rin mga kapatid nagsimula yung pagsampa natin ng kaso sa Permanent Court of Arbitration. Kaya tayo merong 2016 arbitral ruling. Sa administrasyon niya rin yun mga kapatid. Hindi natin pwede siyang i-discredit dun. Diba, kahit nasabi mo dilawan yan, ganyan yan, ang daming hindi magandang record, mamasapan no, ano pa ba yung ibang mga mga kapalpakan niya ng mga panahon na yon. Pero pagdating dito sa West Philippine Sea mga kapatid, yun yung mga maipagmamalaki natin talaga, di ba? So eto, panoorin natin to mula sa PTV Philippines, no? Samahan ninyo ako. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Sa harap ng patuloy na panghimasok ng mga barko ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, patuloy rin ang modernisasyon para sa Philippine Coast Guard. Katunayan, ilang bagong kagamitan ng inaasahang darating sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Good job, good job! Junior, narito ang report. Matapos na muling manindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagprotekta sa West Philippine Sea sa kabila ng limitadong kagamitan, sinabi ng Philippine Coast Guard na hindi sila matitinag sa pagbabantay. Iginiit ng Pangulo na ipagpapatuloy lamang ng PCG at AFP ang kanilang mandato sa harap ng patuloy na agresibong hakbang ng mga barko ng China sa ating Exclusive Economic Zone. Alam mo sa administrasyong to mga tol, naging mainit ulit yung usapin dito sa West Philippine Sea. After Pinoy kasi di ba kay Pinoy talagang mainit na yung usapin dyan. 2012 munti ka na magkaroon ng standoff doon sa Scarborough Shoal. At yun din yung panahon mga kapatid na nawala sa atin yung Scarborough Shoal. At nabalita ngayon na administrasyon daw ni Pinoy ang nagbenta ng, alam mo yun, nagbenta ng West Philippine Sea. Di ba yun ang kumakalat ng mga balita. Yun din yung pinaniwalaan nating lahat mga tol. Na ngayon unti-unti nang nagiging malinaw na yung pagpunta-punta pala ni Trillanes doon dati mga kapatid, ang purpose pala nun is para hindi na mauwi pa sa gera mga kapatid etong nangyayari dito. At siya nga mga tol, yung isa sa mga nagsusulong talaga na natin, no, labanan natin ng China dito sa West Philippine Sea. Asa imagine mo kung si Pinoy ang nagbenta ng West Philippine Sea sa China, bakit pa siya nagsampa ng kaso sa Court of Arbitration? Imagine that. Di ba, ibebenta mo tapos magsasampa ka ng kaso sa sa Court of Arbitration, di in-expose ka ng China. O bakit kayo nagsampa ng kaso, ibinenta nyo sa amin yan? O di ba, wala naman tayo ganong narinig. Unlike nitong nakaraan mga kapatid, iginigiit ng China na nakipag-deal daw tayo sa kanila. Ngayon hinahanap natin kung sino yung nakipag-deal sa kanila. Nagkaroon daw ng kasunduan na aalisin etong BRP Sierra Madre. Ngayon hinahanap natin kung kailan yung kasunduan na yon mga tol, 'di ba? So, ibig sabihin lang mga kapatid, malinaw na hindi totoong ibinenta ng Pinoy administration itong West Philippine Sea, itong Spratly, itong Scarborough Shoal. Kasi nga, yung panahon na yon
Doon din tayo nagsampa ng kaso sa Daheg sa Permanent Court of Arbitration at nagresulta ngayon mga tol ng pagkapanalo natin noong 2016. And after nun, buong 6 na taon mga tol, wala tayo masyadong narinig na balita o mga kaganapan dito sa West Philippine Sea kasi nga tropa pips natin ng China. Tropa pips natin sila at ngayon nakikita natin yung pangwa-water cannon nila, pangbangga nila sa atin, di ba? Yung mga pagbabanta nila at patuloy at paulit-ulit nilang pagpasok dito sa ating soberanya, di ba? Nakaraan administrasyon, doon din pumasok mga tol, nagsimula yung pagdami ng mga pogo hub dito, di ba? Alam mo na. We don't have the means na paalisin. Hindi naman, buti kung meron tayong aircraft carrier na may kasamang destroyer, frigate at saka submarine. Kung tutuusin mga tol, no, mula nung Marcos Sr., kung naipagpatuloy lang sana ng mga sumunod na presidente yung mga proyekto para palakasin ang sandatahan ng Pilipinas, baka meron tayong submarine ngayon. Baka meron tayong mga malalaking barko ngayon. Kaso kita niya na mga kapatid, wala naman di ba? Kasi nga napabayaan yan. So sana simulan na agad nila kung alam nila kung ano yung mga kulang sa atin, simulan na nila. Papupuntahin natin doon para matulak silang palayo. Wala naman tayong ganun. Kung sa palakihan at paramihan lang ng barko, malayo tayo sa China. Pero ang policy naman natin is that we will just continue to defend our territorial, our sovereign territory and our territorial rights in the EEZ. Ano bang mission ng Coast Guard? Ano bang mission ng Navy? To protect the territorial integrity of the Philippines. So that's what they will do. Ngayon, kung sinasabi natin ang mission nila is to protect, mga kapatid, para maprotektahan mo, kailangan meron kang kagamitan pang protekta. Kasi halimbawa na lang, bigyan ko kayo ng example mga tol. Merong isang establishment building. Sabi na lang natin bangko. Kahit lagyan mo ng 10 guard yan, pero kung hindi mo aarmasan, hindi nila mapoprotektahan yun. Diba? Mula sa mga pwedeng manloob sa bangko na yon. Kahit maglagay ka ng 100 ng security guard dyan, pero batuta lang ang daladala niyan mga tol, hindi matatakot yung mga masasamang loob na pasukin yung bangko mo. Bakit? Wala ka namang kasing armas . So ngayon, etong PCG natin, etong Coast Guard natin, AFP Navy, may mga armas naman sila. Oo, hindi naman sinabi ng wala . Pero kung ikukumpara natin sa kakayanan ng mga kalaban na pwede manghimasok tayo, wala, sisiw lang sila sa sisiw lang tayo sa kanila. Kaya kailangan talaga ng modernization ng ating sandatahang lakas para kahit papano magdalawang isip yung mga gustong pumasok dito at gustong manakop na atras-atras muna kayo. Kaya ngayon Typhoon missile dapat talaga mag-acquire tayo nun di ba? Dagdagan pa natin mga kapatid, yung mga depensa natin, mga barko natin, mga warship natin, yun ang kailangan nating depensahan. Kung dagdagan, kung gusto talaga nating protektahan yung ating soberanya, yung ating interes, di ba? Kasi paano natin mamimina yung mga langis diyan? Di ba? Paano natin makukuha yung mga nakatagong yaman sa ilalim ng karagatan? Diba? Kung pagdating sa takutan, tayo yung umaatras, diba? Ang hirap nun. Anyway, tuloy natin. Kalakip naman ito ang patuloy na modernisasyon kung saan ilang mga bagong kagamitan ang inaasahang darating sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. This is the reason why President Bongbong Marcos last year approved the acquisition of 5 more 97-meters from Japan. Yun. And 40 more vessels that will be coming from France as well. Yun. I think the silver lining of the statement is, again, to inform the Filipino people that we are committed in carrying out our patriotic duty in the West Philippine Sea. Congrats at good job sa ating mga magigiting na PCG at syempre doon din sa pag-approve ni President Marcos dito. Kaugnay nito, patuloy ang pagbabantay ng barko ng PCG na BRP Teresa Magbanwa sa China Coast Guard Vessel 3304. Sa ngayon ay napapanatili ng PCG ang distansya ng naturang barko ng China ng 105 hanggang 150 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales. Okay yun, no? Kasi itong nakaraan mga tol, nasa 34 nautical miles na sila . Diba? Ito, pagpapanatili ng ganong distansya, ano na yon mga kapatid, achievement na yon. Hindi man natin sila mapalabas pa ng exclusive economic zone natin, mga tol, pero achievement yan yung hindi natin sila mapalapit. Sa kabila
ng matataas na alon na umaabot ng 3 hanggang 4 na metro. Uy, grabe. Hindi nagpapatinag ang BRP Teresa Magbanwa Grabe, ang tataas ng alon na yun. kung saan ipinapaalam sa pamamagitan ng radio challenge ang iligal na pananatili ng mga barko ng China sa EEZ ng bansa. Oo, bugbugin nyo ng bugbugin ng radio challenge ng ganong pagpapaalala sa kanila. Mga ano to eh. Mga titigas sa mukha ng mga yan eh. Napaglabag sa Philippine Maritime Zones Act, UNCLOS at 2016 Arbitral Award. 2 pang barko ang binabantayan, kabilang na ang The Monster Ship na nasa bisinidad ng Bajo de Masinloc. Samantala, bumwelta ang PCG sa pahayag ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta Eto. na walang West Philippine Sea. Nang tayo kasi nagkakaproblema talaga yung mga ganyang pahayag eh, no? Binanggit na ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang State of the Nation address. Ito ay hindi katang-isip lamang. Ito mga ganitong statement. Kailangan magpaliwanag dyan ni Representative Marcoleta kung ano yung ibig niyang sabihin. No? Hindi niyo ba kinikilala yung pangalang West Philippine Sea? 'Di ba? Kasi binanggit naman niya may easy tayo eh. Ang problema daw natin hindi territorial. Ang problema natin is maritime issue, 'di ba? Ng isang mambabatas na nag-a-aspire na maging senador ay nakapagbigay ng maling impormasyon sa ating mga kababayang Pilipino. Our transparency efforts that we're doing under this administration is for us to provide correct information sa ating mga kababayan para magkaisa tayo para tindigan ang laban natin sa West Philippine Sea. Taong 2012 nang opisyal na ginamit ng pamahalaan ang terminong West Philippine Sea Yan, Pinoy administration. sa ilalim ng isang administrative order na nilagdaan ng yumaong si dating Pangulong Noynoy Aquino. Sakop lamang ang bahagi ng ating EEZ sa South China Sea. Napagtibay naman ito ng Philippine Maritime Zones Act na pinirmahan ni Pangulong Marcos Jr. noong nakaraang taon. Patrick Des. Diba? Ikaw, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa mga balitang to na ating napanood? Magbigay ka nga ng iyong saloobin, ng iyong reaksyon mga kapatid, bilang isang Pilipinong nagpapahalaga sa ating soberanya. At good job ulit sa ating mga Coast Guard, sa ating PCG at sa ating administrasyon na ngayon ay talagang committed na igiit ang ating karapatan, ng ating soberanya mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.